So hello guys, shoutout po sa inyong lahat, no? Wow Life TV at your service. Team Karipa, mega love shout po sa inyong lahat sa buong Team Kalingap. So ito na guys, another reaction po ang gawin natin ngayon sa mga narinig-rinig natin na ano ba tong mga isyong mga nakakalap natin. Shoutout muna sa lahat ng mga Edsinians kasi ang content ko yung about dito sa Edsi, no, na about dito sa bakit palaging nabablog si Viancy or ang lalong-lalo ng family ni Viancy. So, karapat-dapat bang gawin to or karapat-dapat pabigyan ng reaction? For me, yes, karapat-dapat at pag-usapan natin yan. At ano ba ang tamang gawin? Ano ba ang mga tamang proseso pagdating sa mga ganyang bagay? Pero, bago tayo magsimula guys, gwapo ko no? Comment down below kung gwapo. Joke lang. Bago tayo magsimula guys, no, shoutout muna sa buong Team Kalingap dyan at suportahan po natin, siyempre, ang founder ng Kalingap, ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, at ang ina ng Kalingap, Ate Edna Vlogs. Shoutout po sa inyo, no. Suportahan po natin guys, at si Ma'am Jack Tapia, yung Labidams, or yung asawa ni Kalingap Dab, ni Kalingap Rab. Siyempre, suportahan din po natin ang lahat ng mga Kalingap reactors, mga Kalingap, lalong-lalo na po ang Kalingap charity vloggers. So ito na nga, about dito sa mga kasi yung mga reactor ngayon, ito na yung mga karamihan sa mga reaction nila about dito sa ano ba to, ba nangyari, bakit may ganito na may nasisita. Pero ang pagbasihan ko dito, ang reaksyonan ko yung sinasabi ni Ate Edna, at alam ko marami na rin naka-reaction nito, so susundan rin natin, reaksyonan din natin in a nice way, in a good way. So bago tayo magsimula guys, sana suportahan nyo po ang channel ko. Sa maraming salamat sa nag-like and share. Shout out to all Edsinians or sa mga Edsi fans. So ito kasi, sabi ni Ate na dito, basahin natin. Ito opinion ko lang. Wag ikasama ng loob about kay Dr. Love. Kasi Dr. Love pala. Mayong gabi isi mo dia Dr. Love. Pero para sa lahat na din ito, kasi nakikita ko ngayon si Viancy na lang ang natitira na malakas, kung baga angat sa ibang angel. So andun yung masasabi kong maangat ngayon si Bibi Viancy sa ibang mga Kalingap angels, kasi yun na nga, di ba, katapos ng kanyang birthday, tsaka marami talagang maraming andun na yung may mga something like na masasabi kong lagi na pag-usapan una dito, kasi ang Edsi, maraming nang babash talaga, lalong-lalo kay Kalingap Ido. Ando na yung maraming mga, alam natin, maraming mga inggit, di ba? Maraming inggit sa Edsi, maraming kisyo ganito, ganyan, bla bla bla, etc. etc. So, sa lahat mga Kalingap Angels, medyo ang angat ngayon si Viancy sa mga panahon na to. So, yun na. So, sumunod sila ni Carla, sila ni Joy, at saka ibang mga Kalingap Angels. So, yun. Pagpatuloy po natin ano yung sinabi ni Ate Edna. Ano na yung sapat sponsor, solid talaga ang mga sponsors na ni Viancy. Solid ang sponsors, etc. Kaya lang, kapag tuloy-tuloy yung araw-araw, halos nandun ka po kila Viancy at i-vlog, di na po maganda. Pangit nga naman po yun. Na alam naman po natin na hindi rin na makapagtanggi or magawang tumanggi ng family ni Viancy kung sakaling may pupunta doon at i-vlog sila, mahiyang tumanggi po yun. Pero sana bigyan naman po sana natin ang tinatawag na privacy or pribadong, kasi meron din sila mga pribadong buhay. Hindi yung okay naman siguro sa isang linggo, isang beses i-vlog si Viancy or ang family ni Viancy, kasi alam natin na sila yung medyo ngayon, laging kasi sabihin sikat, isa sa mga sikat sa Kalingap. Isang linggo, once a week pwede, kundi sa isang buwan 3 beses o mga ganyan, pwede na siguro. Pero pag araw-araw nyo nang gawin nyo na laging i-vlog si Viancy, laging upload nyo, laging naka-thumbnail si Viancy, for me, sa mga reactor okay lang siguro, kasi reactor hindi naman nakakausap or something like na ang nire-react kung ano lang yung mga something like na kung ano yung napapanood sa mga uploads ni Kalingap Rab. So, pero pag kayo na mismo ang mag-vlog na nakahalubilo nyo, nakakausap nyo, medyo pangit na po yun. Hindi lang medyo, talagang pangit yung dating kung inaaraw-araw nyo na po. Okay lang sana kung sa isang linggo, ulitin ko, kung isang beses lang. Pero kung dapat konsiderasyon na lang din po. Tawag doon konsiderasyon na lang po sa pamilya ni Viancy na huwag nyo naman pong araw-arawin.
Kasi alam ko namang nahihiya pa siyang tumanggi at hindi sila makapagtanggi kung sakaling, kahit para-arawin yun, hindi tatanggi yung family ni Viancy. Ano yung mahihiya sila? Di ba? Pero konsiderasyon na lang kayo na lang po sana po ang mag-isip na wag naman araw-araw na tuwing punta doon lagi may nakatutok na kamera, tuwing bisita doon lagi may nakatutok na kamera. Okay lang sana kung paminsan-minsan inuulit ko, pero kung araw-araw yung ginagawa, medyo nakakahiya po. Kumbaga ando na yung dapat respeto na lang din po sa pamilya ni Viancy. So, yun na lang. Kasi pangit naman po kasi lahat ng sobra mali. Lahat ng sobra pangit. O wag niyong sagarin. Wag niyong isagad. Isang linggo, isang beses pwede na eh. Di ba? Kasi kung araw-araw Viancy na lang, lagi nakatutok Viancy, interview Viancy, sa papa, sa mama ni Viancy, mali naman po yun. Ulitin ko nito. Okay na sana kung paminsan-minsan. Di ba? So sana yun dito. Oo, kumikita kayo, pero paano naman ang privacy ng pamilya? O, di ba? Tama itong sinabi ni Ate Edna. Sang-ayunan ko itong sinabi ni Ate Edna kasi ito yung tama. Isipin din po natin yung privacy ng pamilya. Andun na yung ang hinabol nyo, magka-revenue kayo, kikita kayo. Siyempre, pag si Viancy ba naman araw-araw nyo, kasi si Viancy ang sikat ngayon, si Viancy ang araw-araw nyo content, maramang kikita kayo kasi maraming views. So, masisita at masisitakin ng ibang reactor. In general to ha, kasi sabi ito yan sa pangkalahatan na to. So, walang maintindihan ko, understandable kung maraming reactor ang magre-react kung bakit ganon, di ba? Kasi pwedeng sabihin ng iba, Diyos ang habol. Kasi lagi nang si Viancy, ito ganyan, puro araw-araw na Viancy, wala nang pahinga. So, ang isipin din natin dito, yung privacy ng family, kumikita nga kayo. Pero paano naman yung sa pamilya ni Viancy? Yung kanilang pribadong buhay, yung tinatawag nating privacy, di ba? Nang dahil sa paghahabol nyo ng kita, magka-views kayo, kikita kayo, magka-revenue kayo, pero mayroon kayong pamilyang hindi nyo naisip na parang something like, pwede kong sabihin dito na parang wala na kayong konsiderasyon na bigyan sila ng or something like na, pwede kong sabihin dito na parang sabing, asan yung respeto? Yun yung kasi tuwing punta, may tutok na kamera, tuwing punta may nakagano na cellphone, naka-vlog, naka-record. Di ba pwedeng makipaghalubilo kayo, makipag-usap yung walang kamera, yung tamang banding lang. Di ba? Hindi yung laging may kamera. Sana yon. Saka ito ang pinaka posibleng mangyari. Malalaos si Viancy kapag ganyan lahat. Pati si Rap apektado dyan. Correct. Tama itong sinabi ni Ate Edna. Exactly. Ang unang maapektuhan dito sa Kalingap Rap. Pangalawa pwede ko sabihin dito, unang maapektuhan si Viancy. Sunod si Kalingap Rap. Pwede ko rin sabihin dito, maunang maapektuhan dito sa Kalingap Rap. Kasi dapat lang naman talaga, literal, mapanood si Viancy kay Kalingap sa channel lang ni Boss Kalingap Rap. Kung inaraw-araw ng ibang mga vlogger, i-content si Viancy, i-vlog si Viancy. So, may mga dahilan, malaking chance na yung ibang mga Kalingap fans, ibang mga Kalingap viewers, mawala ng gana. Kasi lagi nang napapanood nila sa ibang mga vloggers o lagi nila lang nakikita ang isang Viancy girl sa ibang mga vlogger o doon sa ibang mga uploader o sa mga nag-upload, di ba? So, pangit po yun. Apektado talaga dito si Kalingap Rap. At, alam nyo naman, di ba? Malalaos ang isang Viancy kung araw-arawin nyo. Dapat alagaan. I-preserve natin. Dapat sa channel lang ni Kalingap Rap. At saka sinabi na rin ni Kalingap Rap yan na i-preserve natin. At saka dapat sa channel lang talaga ni Kalingap Rap. Hindi naman kayo pinagbawalan di ba? Pero wag niyo namang araw-arawin. At saka sinabi na rin ni Kalingap Rap yan noon na wag niyong araw-arawin, wag niyong palagi, wag niyong always na lang Viancy. Kasi mahirap, nakakahiya na po. Kayo na po ang mahiya doon. Bakit araw-araw? Bakit tuwing punta doon vlog, may dalang ganito, may nakatutok na kamera, may dalang ganyan, may nakatutok na kamera. Hindi ba pwedeng walang kamera tapos mag-usap-usap kayo, banding-banding? Hindi ba pwedeng ganon? Dapat ba lahat laging may kamera? So malamang yun yung malaking katanungan din sa mga kaisipan ng papa at mama ni Viancy. Bakit ganito? Mag-iisip yun, malamang bakit laging may nakatutok na kamera tuwing punta dito, tuwing mag-uusap, laging may kamera?
Di ba? Dapat ang gagawa ng ganyan. Kasi ang EDSI nga, at saka ang isipin na lang din pala natin dito, may serye pang EDSI sa channel ni Boss Kalinga Prab. Di ba? May EDSI serye pa. Dapat yun ang isipin natin. Mahiya din tayo kay Kalinga Prab. Dapat kung ano yung sinasabi ni Kalinga Prab at ang salita, pinasegundahan na rin ng ina ng Kalingap, makinig po kayo. Intindihin po natin. Wag yung basta araw-araw vlog na lang, issue ganito, ganyan. Ay, mali naman po yun. Di ba? Yan dito. Maapektuhan dito ang channel ni Kalinga Prab kung laging ganyan. At malalaos talaga si Viancy kung araw-arawin. In general to ha. In general to sa pangkalahatan na to. Oh. Kapag araw-araw vlog kay Viancy, magsasawa sa kanya ang viewers. Totoo po yun. Totoo po yun. Magsasawa talaga. Ang mga ibang siguro hindi mag-asawa yung mga talagang kinikilig sa EDSI gitu ganyan, pero yung mga alam naman natin ang karamihan sa mga Kalinga fans andun na yung, di ba, karamihan sa atin pag araw-araw na nakikita, araw-araw na vlog, andun na yung ay lagi na siya, maghanap naman tayo ng ibang mapanood. Dapat hindi ganoon. Dapat talaga literal si Viancy mapanoodan talaga sa channel ni Kalinga Prab. Yun lang yun. Tsaka, wag naman laging nakatutok lagi doon sa bahay ni Viancy yung kamera. Oy! Ganon, lagi na naka-vlog. Kasi, alam ko namang alam nyo na hindi makatanggi ang family ni Viancy, ulitin ko. Kasi, mahihiya sila. Baka, kung ikaw magtanggi sila, baka ano na lang ang isipin nyo sa kanila, di ba? Pero, konsiderasyon na lang. Consideration. Yun na lang po. Dapat kayo na po ang mag-isip na, oy, o nga pala, naka-vlog na po kahapon dito o kayo ng umaga, tapos ngayon mag-vlog na naman ako, hindi ba nakakahiya? O di ba? Dapat ganun. Kayo talaga. O, sana yun. Magsasawa mga viewers, dapat mag-scout ng bago at yun dapat ang gawin. Ipaira, kung charity vlogger kayo, ipakita nyo sa Kalinga fans na charity vlogger kayo. Wag naman puro BTS. Ano ba tawag niyan? Wag na lang puro Tuloy ang charity. Once lang i-vlog si Viancy at ang pamilya. Content mo na buong pamilya dapat bigyan ng privacy ang mag-anak. Tama! Diba? Kinuntit lahat tatay, nanay hanggang sa anak. Diba? Bigyan nyo ng privacy ang family ni Viancy girl. Wag araw-arawin. Diba? Isang linggo, isang beses, or sa isang buwan ba, 3 beses o 2 beses, pinakamahaba na yung 4. Ayos tayo, kasi kung araw-araw talaga, tama to sinasabi ni Dave na malalaos agad sa isang Viancy girl. Na dapat ang isang Viancy girl, mapanood lang yan sa channel ni Kalinga Prab o sa channel ni Kuya Val Santos Matubang. Iniisip, kaya inaraw-araw ni si Viancy, si Kuya Val nga paminsan-minsan lang. Diba? Yun po ang mali doon. Hindi po ko basta sinang-ayunan ko lang tong comment ni atid na kasi alam ko ito yung tama. So wag po kayo magalit, in general to. So lahat ng sobra mali, bad. So wag niyo nang ulitin. Mahiya naman po kayo sa family ni Viancy. So yun lang yun. Diba? Ando na yung kailangan natin ng views, kailangan natin ng revenue, pero ilagay po natin sa lugar. Yun lang yun. At mahiya tayo kay Kalinga Prab, kay Ate Edna, at saka kay Kuya Val Santos Matubang. Kung ano yung sinasabi nila, sundin natin. Kung ano yung roles, sundin nyo. Yun lang yun. Kung charity vlogger kayo, hindi naman kayo pinagbawalan na i-vlog si Viancy, pero huwag araw-araw. Kasi pag sobra-sobra, mali na yon. Pag labis, mali na yon. Sa charity vlogger, ipakita nyo, nagcha-charity kayo, nagbablog kayo. Yun lang yun. I-preserve natin si Viancy. Kasi kung laging araw-araw ganyan, kung wala kasi maraming sisita sa inyo dito sa Kalinga fans. Mismong ina ng Kalingap, yan na din ang napapansin na bakit ganyan na ang nangyari. Bakit puro na lang Viancy. Wala na pang privacy, pati yung family ni Viancy. Diba? So, yun lang po. Hindi po ako galit. Nagre-react lang din po ako. In general to ha. Sa laging nagbablog kay Viancy, sa matamaan, hindi sa Paul, pasensya na lang. So,
Yun lang yun. Ako as a reactor, hindi pa ako nakapunta doon. So shoutout sa lahat ng mga Itzinyan, silo po sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-like and share. Thank you very much po sa inyo sa mga nag-support. Basta yun lang guys na wag niyo araw-arawin kasi pangit po. Tandaan niyo yung sinabi ni Ate Edna Vlogs. Malalaos talaga, malalaos ang isang Viancy Girl pag inaraw-araw niyo. At ang unang maapektuhan dito walang iba kundi si Kalinga Prab. Yun lang yun. Ingatan po natin ang mga beneficiary natin ni Kalinga Prab. Huwag po nating abusuhin. I mean, huwag nyong araw-arawin na malaging may nakatutok na kamera. Diba? At yan din ang napansin ni Kalingap Ido. Nabanggit yan ni Kalingap Ido nung nakaraang buwan na live niya. So, yun lang yun. So, hanggang nito lang guys. Babosh, Wow Life TV.